Naku, eto na. Tinitiyak na po or sinasabi na ilang beses na ginawa ni dating Senador Sonny Trillanes na 2 o 3 daw po na warrant of arrest ang lalabas. Pwedeng nailabas na o pwedeng nandito na. Yan po ay galing sa ICC na ipapatupad ng Interpol at ng ating pamahalaan tungkol dun ho sa mga co-accused ni Digong Duterte sa crime against humanity dyan po sa ICC, International Criminal Court sa Daig. Ayan. Pero ito yung isang paglilinaw ni Trillanes. Ang sinasabi niyang 2 o 3 na warrant of arrest, hindi pa daw kasama doon si Sara Duterte. Sino kaya? Kung yung magugunita, sabi mismo ni Sara Duterte, kung nakaraan lang, nakita niya yung listahan ng mga kasama doon sa kaso. Si Bongo raw, Bato de la Rosa, may mga general, at saka daw siya. Pero hindi siya kasama doon sa unang, ibig sabihin doon sa halimbawa top 10 o top 12 o kung ilan man yon, wala daw siya sa unahan. Mukhang nasa unahan doon si Bato. So, 2 senador, Bato at saka si Bongo ang pinagdududahan na maaaring kasama dito sa susunod na warrant of arrest na sinasabi ni Trillanes. Siyempre, may mga tao dyan, tataas ang kilay. Sino ba si Trillanes? Ba't maniniwala kayo? Aba, marami na sinabi itong napatunayan at may paninindigan yung mama. Kahit wala sa gobyerno, pinanindigan ang ginagawa. Nakita na nyo. Kaya nga nakulong si Duterte dahil sa kanya. Di ba siya may sabing, pag ikaw ay nawala sa kapangyarihan ng panahong yon, ipapakulong kita. Ayun, naipakulungan niya. Dahil number 1 po na complainants before ICC ay ang Magdalo. Grupo ni Trillanes noong pang 2017. Sila yung unang-unang nagreklamo sa ICC sa crime against humanity o human rights violation against Duterte. Pinanindigan niya. At hanggang ngayon kung ano-ano mga kaso ipinanya rito sa local court at kung ano kanyang mga akusasyon. So, siya rin na may sabi pa ulit-ulit noong nakaraan na mayroong warrant of arrest si Duterte, ayaw yung maniwala. O nangyari nga, dumating, ipinatupad, nahuli, nakakulong si Duterte. Kaya itong kanyang sinasabi ngayon na mayroong 2 o 3 na bagong warrant of arrest. Ay, ako naniniwala, totoo yan. Kasi si Trillanes ay merong access bilang complainant. Merong access yan sa ICC. Nakakakuha talaga ng impormasyon niya kung ano nangyari kasi ang complainant at ang mga private prosecutor ay nabibigyan niya ng update kung ano ang mga desisyon at galaw ng mga judges na naka-assign sa kaso ng mga Duterte at kanyang kasamahan, co-accused diyan sa International Criminal Court. Kaya may pinanghuhugutan niya si Trillanes, hindi chismis. Although pinapalabas ng mga Duterte supporters na galit kay Trillanes na hindi na daw kapanipaniwala yung mama, mas kapanipaniwala si Trillanes kasi sa inyo. Kasi si Trillanes merong pinatunayan sa kanya mga sinasabi at may paninindigan, walang takot kahit buhay pa niya nakataya. Di ba kamakailan lang? Nagpunta pa nga ng Davao yan eh. Samantalang galit sa kanya mga taga Davao. Hindi naman lahat. Pero galit ng mga Duterte doon sa mga kay Trillanes, pero nagpunta sila ng Davao. May tapang yung mama eh. Dating sundalo yan, hindi naman katulad ng ibang taga Davao. Sino ba yun? Naghahamon ng suntukan, nung harapin, tumakbo. O di ba? So sino matapang? Si Trillanes. Anyway, yun lang po yung pagpapatunay. So kung kailan, hindi natin alam. Pero kung yung mga gugunita, madalas na sinasabi ng DOJ, ng Malacanang, at ng pulis, lagi silang nakahanda. Yan din ang sinabi bago nahuli si Duterte. Hindi nila sinabing may warrant of arrest, lagi sinasabi nila, ready ang gobyerno. Nakahanda kami dyan kung mayroong warrant of arrest. O nakita nyo? Yung palang sinasabing nakahanda kami, yung palang warrant of arrest nandiyan na. Oh, kasabihin na naman ng mga DDS, kapag si Trillanes ang nagsalita, naku, hindi totoo yan. Pero, di ba, maaaring hindi totoo ngayon. Pero, someday, somehow, somewhere, may mahuhuli na naman. 'Di ba? Katulad na lang nung nangyari kay Digong, 'di ba? Kumpiyansang-kumpiyansa ang mga DDS, kumpiyansang-kumpiyansa si Digong. Ang mga kaalyado ni Digong, 'di ba? Parang anong-ano sila na hindi mahuhuli si Digong. Wala, malabo nilang maoblo yan. Pero ano nangyari?
'Di ba? Sabi din ni Trillanes noon, may warrant of arrest na, hindi nila pinaniwalaan. So, after ng mga ilang taon, ayun na nga. After ng ilang buwan, ayan na nga, andyan na talaga ang warrant of arrest at hinuhuli na ni General Torre si Digong doon sa NAIA at sinuko sa ICC. Kaya nga alam nyo po, alam nyo, yung pagsasaya ng mga DDS, pagsasaya ni Sara Duterte, pagsasaya ng mga kaalyado ni Digong, patungkol sa pagkakabasura ng impeachment trial ni Sara Duterte, lahat po yan hilaw. Sabi nga ni Marcoleta, di ba, hilaw. Hilaw na hilaw. Pero ito po yung mas hilaw. Yung kanilang kasiyahan. Paano mo magagawang umiti? Paano mo magagawang makapagsaya kung alam mo na yung tatay mo nakakulong sa ICC at namamayat na? Kaya alam nyo po, nasa mga pro-government pa rin at pro-BBM ang huling halakhak. Hindi totoo na kay Sara Duterte ang huling halakhak. Kahit maging presidente pa si Sara sa 2028. Kahit na maging senador pa si Baste, maging vice president si Pulong, maging mayor ng Davao si Kitty Duterte, wala pong iba pang mas sasaya kapag nakalaya si Digong. Kaya lang nga po mukhang malabo pong mangyari yan eh. Kaya nga, yung pagsasaya ng mga DDS, pagsasaya ni Sara, hindi po yan makatotohanan. Napakahirap magsaya, napakahirap mag-Thanksgiving party na alam mo na ang tatay mo nabubulok sa kulungan at maaaring doon na mategi at umuwing nakagarapon. Actually, pabor nga kay Sara yun. Alam nyo, sa totoo lang, meron pong lumabas na issue noong hinuhuli si Digong na talagang sinadya nilang ipahuli si Digong. Meron daw pong isa sa mga anak ni Digong na kumbaga parang mas pinili talaga na mahuli si Digong. Bakit? Kasi nga, it's a very critical political move. Maaring talagang kampihan sila ng mga ilang mga Pilipino kahit na pro-government dahil nga po may sentimiento sila na kawawa naman si Digong, matanda na, pinahuli pa. At tumalab naman talaga dahil nitong nakarang eleksyon, di ba, nakita natin na nanalo pa din ang mga Duterte tuta. Ayan, mga tuta ni Duterte nanalo pa rin, di ba? Kaya po, kung sakaling mategi si Digong doon sa ICC at umuwing nakagarapon, nako, Ninoy, sabi nga ni Sara Duterte, di ba, Ninoy Aquino II. Parang ganun ang mangyayari. Na ang malapit na malapit kay Digong ay magiging presidente dahil nga po sa kanyang pagkategi. Kaya lang ang tanong, talaga bang hahayaan ng ICC na mategi si Digong doon sa ICC? Syempre hindi. Dahil nga po mas maganda ang healthcare doon sa Netherlands, mas maganda ang klima, mas masarap ang mga pagkain, mas sustansya ang mga pinapakain kay Digong. 'Di ba, napakaswerte ni Digong sa totoo lang. Kahit nakakulong siya, 'di ba, alagang-alaga siya. Hindi katulad po ng mga biktima ng EJK, mga missing sa Bungero at ilan pang mga biktima ng krimen na nangyari noong panahon ni Digong dahil sa kanyang kapabayaan, kanyang kagaguhan, katarantaduhan, kayabangan. Mga wala na po, hindi na po maibabalik ang buhay nila dito sa ating mundo. Si Digong andoon sa ICC, masiglang masigla pa daw at wala daw pong kahit anong karamdaman na emergency, sabi nga ni Sara. 'Di ba? Kaya kung mangyayari po talaga itong sinasabi ni Trillanes na meron pong ICC warrant na nandiyan na, nakaredy na at meron nang dadamputin, mababawasan ng Duterte Black, mababawasan ang sakit ng ulo ng mga Pilipino. Tama na 'yon, 'di ba? Sige, okay lang, kahit pasahurin natin, nakakulong sa ICC, okay lang 'yun. 'Di ba, okay na 'yun? At least 'di ba, tayo natuto na. Hindi na tayo susuporta sa mga mamamatay tao, hindi na tayo susuporta sa mga sindikato, hindi na tayo susuporta sa mga nanggagago lamang sa ating mga kababayan. 'Di ba? Yung mga umaastang mga maamong tupa, mga umaastang matulungin, umaastang mga
Kala mo ke babait at mga santo, pero yun pala, ibinabaon tayo sa utang, nilulugmok tayo sa sugal at sa illegal na droga ang ating mga kababayan, at pinapahirap lalo ang ating bansang Pilipinas. So ang karma po talaga ay hindi po nakakalimot. Nandiyan lang ang karma. Kikilos at kikilos yan at the right time, right place, at sa tamang pagkakataon. Talagang ang karma po knows what you did. Knows what you did last term. Karma knows what you did last karma knows what you did on the previous administration. Ayan, nako. Delikado. So sino-sino ba yung mga pwedeng hulihin ng ICC? Si Bato, si Bongo, si Sara Duterte, at ilan pang mga PNP generals na meron din pong partisipasyon sa war on drugs ni Digong. Nako, ready na kayo. Mag-impake na kayo at mamamasyal kayo sa Netherlands. Kaya lang, diretso nga lang kayong ICC. Yung pala planado, kaya nga sabi ni General Torre nung bago nang patapos mahuli si Duterte, matagal nilang pinagplanuhan yan. Kaya nga yung paglipad-lipad ni Duterte kung saan pupunta ng monitor nila, kaya nga sa loob ng airport nahuli, sa loob ng aeroplano kasi planado. Dahil matagal, hawak nila yung impormasyon, hawak nila yung warrant of arrest na ipatutupad. Kaya nga itong sinasabing 2 o 3 warrant of arrest, baka nga nasa kanila na ito. Kung wala man sa kanila, baka meron ng information at merong advance information na merong warrant of arrest na ilalabas na. Madali naman yun. Kaya through internet, pwedeng i-forward yung warrant of arrest. Tapos palo na lang yung original na kopya kung ano man. Katulad ng ginawa dati. Pinakita lang kay Duterte, may warrant of arrest ka, ayaw maniwala ng mga abogado. Bandang huli, pinakita na yung black and white. Ito na nga. Ganun po, kasi nga, through internet, tsaka Interpol yan Napakabilis. So, sino kaya? Yung 2 o 3 may warrant of arrest. Hulihin yan, sigurado. Kasi nandiyan pa rin yung Republic Act 5850, na 9850. Diba? Tama ba yun? 9850, Republic Act na ang layunin nun, sa oras na mahuli, may obligasyon at karapatan ng Philippine government, ito over sa ICC. Kung ginawa kay Duterte, bakit naman hindi kayang gawin sa senador? Bakit hindi kayang gawin kahit kanino? Madaling gawin ni General Torre. Kung ano ang kanyang ginawa kay Duterte, magagawa din niya dun sa mga co-accused. Kahit senador pa yan. Mas maganda nga kung senador, dahil baka pumalag-palag pa yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang palag ng mga senador. Pag si General Torre na at si IDG ang kaharap nila. Kung matapang si Torre noong Regional Director ng PNP sa Davao Region, at matapang noong CIDG, director ng CIDG, mas doble ang tapang niya ngayon. Kasi siya na yung amo siya na yung boss Sunod doon presidente na at saka DILG secretary. Nung araw ang tapang niya Ang dami pa niyang boss dadaanan, mayroong PNP chief na naghihintay pa siya ng instruction. Ito siya na yun Siya na yung magpapatupad ng batas, siya na yung magbibigay ng instruction sa mga tao niya at siya yung gagawa. Kaya yung tapang, lakas ng loob, at prinsipyo, paninindigan, sagradong daladala ni General Torre. Kung anong tapang na nasa Davao, anong tapang na nasa CIDG, mas doble ngayon ang tapang at lakas ng loob niyan. Kaya manghuhuli talaga yan pag may warrant of arrest. Kasi siya ang Director General ng Philippine National Police. At ilang ulit niya sinabi sa kanyang press conference, basta may dokumento, basta may arrest order, may warrant of arrest, kahit sino, huhulihin niya. Ayan, di ba? Nako, baka may magtago na naman Pero hindi ko sinabi kung kailan kasi hindi rin naman sinabi ni Trillanes kung kailan. Basta sabi niya, 2 o 3 yung lalabas. Kaya posibleng nailabas na, posibleng nandito pa, posibleng ongoing na. Ayan, ang mga plano kung paano ipatupad ito. Ayan, rule of yan, international court pa. Di ba sabi niyo, sumusunod kayo sa rule of law, sumusunod kayo sa court order, sundin niyo ito. Para walang resistance, para walang away, sumunod kayo sa court order. Lalo na sa international. Hindi yan pwede. Pag Interpol at ang ating gobyerno, hindi yan susuko ang kailang obligasyon kasi nakataya ang Law Enforcement Agency. Kredibilidad ng law enforcement agency ng Pilipinas sa international community, sa Interpol kapag may issue na ng warrant of arrest. Hindi yan pwedeng ibabaliwala. Kahit politiko. Kasi sa ibang bansa, ang Interpol, hinuhuli nila ang kahit sino. Kahit malaking tao pa. Diba? At naginawa na dito may president na. Anong inyong masasabi yan?
Okay, magagalit. Maaaring magagalit lang yung kakampi nila. Eh, huwag natin pansinin yun. Kabubuhan siguro nila yan. Baka ganun sila. Naipakita na po ng ating PNP Chief General Torre na talagang siya po ay walang sinisino pagdating po sa batas. Talagang kapag po merong kailangang hulihin, kailangang bigyan ng warrant of arrest, di ba? Eh talaga pong siya po ay kikilos at gagawin po niya ito sa tamang proseso at naayon sa batas. Yan ang hindi maikakaila na nagawa po ng ating PNP chief nitong mga nakaraang panahon. Kaya nga po siya ang napili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maging PNP chief. Dahil nasa kanya po ang lahat, tapang, talino, diskarte, ang paninindigan, integridad. Lahat po nasa kanya na. Kaya paano mo masisira ang isang General Torre, di ba? Kaya nga po itong paparating na ICC warrant of arrest na ito, tingin ko ay mas magiging comprehensive ang paghuli at talagang malinis na malinis dahil nga po si General Torre ang magpapatupad nito. Maaring iutos niya ito sa CIDG katulad ng ginawa ni PNP chief noon na si General Marbil, 'di ba? Pero ngayon si General Torre, alam natin, man of action. Talagang siya po ang kumikilos at siya ang kumbaga gumagawa para po sa ikaayos ng ating bansa. So kung meron man pong kasama doon sa listahan ng ICC warrant na meron pong mga general, merong vice presidente o merong mga senador, sigurado ako na hindi mangingimi ang ating General Torre para po hulihin itong mga taong ito. Dahil nga po, 'di ba, no one is above the law. Kapag ikaw ay merong warrant of arrest sa International Criminal Court o kahit saang korte pa sa buong mundo, ikaw ay talagang isusuko ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi ka mapoprotektahan ng Senado dito. Hindi ka maipagtatanggol ng Senado dito kahit iharang pa ni Chis Escudero ang kanyang katawan para hindi mahuli ang kanyang mga senador. Wala siyang magagawa. Kapag po ICC warrant na at ang Interpol po ay dumating na rito sa ating bansa, wala nang magagawa ang kahit sino. Lahat po ay mahuhuli, lahat ay maisusuko sa ICC. Doon na lang po kayo umiyak sa ICC. Kaya nga 'di ba? Alam ni Amy Marcos 'yan. Na wala po talagang kawala kapag dumating na ang ICC warrant. Wala talaga. Kaya nga gumawa siya ng batas. 'Di ba? Nagpanukala si Amy Marcos ng batas, yung Duterte Law, para po maiwasan na ang mga susunod na dadamputin ng ICC dito sa ating bansa ay hindi po maisuko sa ICC. Kaya lang medyo Senator Amy, medyo parang dadaan yan sa hindi lang sa butas ng karayom. Kung mayroong pinakamaliit na butas ng karayom, ang isang karayom, dun yan dadaan. Na ultimo sinulid, hindi kasya. Dahil sa ginawa ninyo sa Kongreso. Yan ang mali ninyo, kinalaban nyo Kongreso. 'Di ba? Ginawa nyong mali ang tama na ginawa ng Kongreso, ang mapanagot ang isang kawatan sa gobyerno. Ngayon, 'di ba? Kapag kayo may mga batas na gustong ipatupad, ipasa, tingin ko hindi yan bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso kahit yung reading lang, hindi na makakapasa yan dahil alam ng Kongreso na para yan sa inyong mga pansariling interes at para protektahan lamang ang nag-iisang pamilya na inyong sinasamba. 'Di ba? Kaya po dito sa Duterte Block na ito, ang Duterte Block, si Amy, si Robin Padilla, si Bongo, si Bato. Yung pito yan yung tatlo, wala namang kinalaman yan sa kaso ni Digong Pero yung dalawa, matunog na matunog, Bongo at si Bato. Nako, kapag nangyari yan, di mababawasan ng dalawa ang Duterte Block. Iba, mababawasan na ang Duterte Block sa Senado at mababawasan na din po ang mga boboto sa impeachment. Paano kung may magpasa ng impeachment case na naman sa 2026? Tapos wala na si Bato at si Bongo.
Nasa ICC na, makakaboto pa kaya yon? Meron kayang rules ang Senado na kapag nahuli na ng International Court ang isang senador, pwede pa rin siyang bumoto sa impeachment trial? Ano yon? By Zoom? Ewan lang natin kung merong ganung karapatan ng isang akusado sa ICC, ano. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang at ang kumbaga pagiging matigas nitong mga taong ito. Si Sara Duterte, nanganganib din niya na mahuli ng ICC dahil nga po kasama siya sa mga merong ginawang EJK o kaso ng EJK noong siya ang mayor ng Davao. Si Bato de la Rosa bilang PNP chief at si Bongo naman bilang tagapagbigay o tagapag-abot ng rewards sa mga PNP na nakakagawa daw po ng utos ni Digong. So abangan natin kung sino ba talaga ang mahuhuli at kung sino talaga ang maipapakulong ni General Torres sa ICC sa mga darating na panahon. Ako, thank you Sir Mike Abe sa yung video, sa information na yung binigay sa amin. Nakaka-excite tong balita mo na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, mga tropa pips ko. Mama chup chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Wag niyo pong kakalimutan. Bye-bye!